Ngayong araw nga na to, nagsagyap ako ng gulay na pwede naming ulamin. Buti na lang may nakita akong gulay dyan sa puno ng sirisas. At kumuha na rin nga ako nito ng isda dito sa aming fish pond. Medyo mababal na kaya kinuha ko na, baka makuha pa ng pusa. Inumpisahan ko na ngang hugasan yung mga isdang nakuha ko sa fish pond. Medyo dinasigan ko yan ang paghugas at paghiwa sa isda. Kasi dumidilim na at baka tumunog na ang kirit-kirit dito. Binutangan ko na nga yan ng asin na gawa ni Pluning. At kinuha ko na rin yung kanluwagan at hinugasan. Meron pa nga dyang pansit, ulam namin kanina. Binasa ko na nga yung kalabasa. Hinati ko lang kasi pang ulam pa namin yung kalahati bukas. Nagsisi nga ako sa nabili kong kalabasa kasi hindi siya makidel. Masarap kasi sa kalabasa yung makidel. Pero okay na to kaysa wala kaming sira. Hindi ko na nga inupakan dyan yung kalabasa. Nilagay ko na nga dito sa kawali yung ating isda. Kaya lang nagsisi ako kasi baliskad ang isda natin. Luto na nga ang ating isda kaya sinimulan ko ng balatan yung lasuna at sibuyas. Yung lulutuin ko nga pala yung lagi naming ulam dito sa bahay. Yung mga gulay na laging ginigisa tapos sinasahugan lang ng isda. Binutangan ko na ng mantika yung kaserola at nilagay ko na yung lasuna at sibuyas. Dinason ko na rin tong kalabasa. Ayan, hinalo-halo ko na lang yung kalabasa sa kaserola. At kumuha na nga ako ng tubig dyan sa water jug namin. Konti na nga lang yung tubig dyan sa water jug at mauubos na. Tiyak, dadaganan kaming lahat dito. Nalo ko na nga yung mga prito nating isda dyan at hayaan na natin siyang maluto.